Sa video na to ay sasagutin ko ang comment ni Mel Jane Melanie Dasaya. Ano po ang requirement sa paghahanap ng trabaho sa Spain? Kahit katulong po para madala ko pag may visa na ako. Pag pumunta kayo dito sa Spain at maghahanap kayo ng trabaho, ang kailangan nyo lang naman at ito ay importante, dapat may dala kayong recommendation letter mula sa dati nyong employer. Yung ang naging trabaho nyo dapat ay domestic helper, nanny, or caregiver. Kasi pagdating nyo dito sa Spain ay undocumented muna kayo dahil nga sa wala naman ditong direct hire, kaya ang pwede nyo walang munang pasukan ay pagiging katulong. Kung wala naman kayong recommendation letter na dala, sana pwede nyong maibigay ang contact number ng dati nyong employer. Pwede kahit yung matagal nyo ng employer. Basta meron kayo kahit isang employer na maibibigay sa amo na pag-e-interviewhan nyo. Once kasi na magpunta kayo sa interview, sigurado itatanong yan sa inyo. Gusto kasi ng mga amo dito na makausap nila yung dati nyong amo para masigurado nila na okay ba talaga kayong maging katulong nila. Lalo na kung talaga bang may experience kayo na mag-alaga ng mga bata. Dahil karamihan dito ng mga amo, kaya sila humahanap ng mga katulong, ay para may mag-aalaga ng kanilang mga anak. Lalo na kung may baby pa sila. Dito kasi sa Spain, wala namang hihingiin sa inyo ang mga amo na a-applyan nyo ng kung ano-ano. Hindi tulad sa Pilipinas na ang daming requirements na kailangan mong ipasa sa employer bago ka nila i-hire. Dito, mostly, no need magdala ng resume. Ang unang nangyayari sa paghahanap ng employer ay mag-uusap muna kayo via chat regarding sa personal details mo at experience. Kung may naka-ready kang resume, much better para isend mo na lang sa employer na pag-a-applyan mo. Sasabihin naman ng amo ang ibang details regarding sa a-applyan mo sa kanila. Kung ilan ba sila sa bahay, ilan ba ang bata na aalagaan mo, etc. Then, pag okay na kayo sa chat, via WhatsApp, magkikita na kayo para sa personal interview. Kadalasan, pupunta ka sa bahay ng employer. May ilang amo na sa coffee shop kayo magkikita. Wala ka namang dapat alalahanin kung hindi mo alam yung address ng employer o kung saan kayo magkikita. Kasi sa tulong ng Google Map, ituturo sa iyo kung anong sasakyan mo, train ba ito or bus, at kung ilang minuto ang lalakarin mo. Kaya hindi ka maliligaw at ma-estimate mo kung ilang oras ang papunta sa kanila. Kapag nasa interview ka na, tatanungin ka ulit ng amo about yourself, lalo kung marami kayong naka-line up na mag-interview sa kanya. Then magtatanong siya ng ibang information na hindi mo nabanggit na gusto niyang malaman sa iyo. After noon, siya naman ang magsasabi ng information at mga gagawin mo sa kanila once na ikaw ang i-hire nila. Kung may mga details siya na hindi nabanggit, ikaw naman ang magtatanong sa kanya. Ito ang mga dapat na maunawaan mong mabuti bago matapos ang interview. Kung magkano ba ang sahod mo monthly? Ang bonus or paga ba ay half paga or whole paga? Ang ibig sabihin ng paga ay extra money or bonus na ibibigay sa iyo sa buwan ng July at December. Whole paga ay katumbas ng 1 month salary mo at ang half paga naman ay kalahati ng 1 month salary mo. Dapat alam mo kung anong oras ka magi-start sa trabaho at anong oras ka matatapos sa gabi. Ikaw ba ay stay in or stay out? May rest time ka ba o wala? At alamin mo din kung anong oras at ilang oras ang pahinga mo. Alamin mo din kung meron ka bang pasok ng Sabado. Hanggang anong oras ka magtatrabaho if ever may pasok ka ng Sabado. Mostly kasi pag stay in sa amo, may pasok ng half day ng Sabado. Pero sa ngayon, kahit bago pa lang, may ilan tayong mga kababayan na kahit stay in sa amo, ay Monday to Friday lang ang trabaho. Alamin mo kung August ba ang 1 month holiday mo with pay. Huwag kakalimutan na dito sa Spain, meron tayong 1 month holiday with pay. Kahit hindi ka magtrabaho ng isang buwan, may sasahurin ka pa rin. Mostly, August ang 1 month holiday dito. Kaya sa buwan na yan, pwede kang maghanap ng extra work. Marami sa ating mga kababayan dito ang nakakapag-work sa buwan na yan. Isinasama sila ng nahanap nilang amo sa mga probinsya ng isang buwan. At mas malaki pa minsan ang sahod nila sa extra ng isang buwan na ito
kesa sa monthly na sinasahod nila sa kanilang mga amo. Meron naman ang mga amo na ang 1-month holiday ay hinati-hati. 1 week pag Easter, 1 week pag Christmas, at yung 2 linggo na natitira ay depende sa mapag-usapan nyo or sa gusto mo. Kapag ganyan ang iyong holiday, mahirapan ka makahanap ng extra work. Sayang pag ganito ang holiday mo. Ang iba pa na dapat malaman mo ay kung free transportation ba, kung may ibibigay ba silang allowance para sa transportation mo. At syempre, dapat alamin mo din kung may ibibigay silang private insurance. May mga amo na nagbibigay ng private insurance. For me, kung hindi ka naman sakitin at wala kang monthly na kailangan na check-up, okay lang kahit wala kang private insurance. Kasi once naman na magkasakit ka, hindi ka nila pababayaan. Kung sakali need mong magpagamot, for sure naman ay sila ang gagastos para sa'yo. Tulad ng nangyari sa akin. Wag lang siguro na magkasakit ka nang hindi araw ng trabaho, halimbawa day off mo or naka-holiday ka. Kasi ang private insurance, once na hindi mo yan mabayaran monthly, hindi mo rin magagamit. Dapat bayad ka muna bago mo magamit. At pag nagamit mo na yung mga included dun sa private insurance na kinuha mo, sa susunod na mga check-up mo ay may additional charge na. Limited lang kasi ang cover ng private insurance. Better pa kung ibibigay sa'yo ang pambayad ng private insurance at isi-save mo yung pera para in case na magkasakit ka, may pambayad ka. May ilan kasi tayong mga kababayan na gano'n ang ginagawa. Nagbibigay ang amo ng pang-private insurance pero itong kababayan natin hindi kumuha ng private insurance at itinatabi ang pera for emergency. Kung hindi ka sakitin, better yon. Kasi pag hindi ka magkasakit, may pera ka. Malaking bagay yon. Kasi ang monthly dito, minimum ata ay 45 euro a month. Depende kasi yan kung ilang taon ka na. Pag bata ka pa, mura ng konti. At panghuli, alamin mo kung sakaling outside Madrid ang bahay ng amo mo, kung ang holiday mo ba ay same sa holiday ng Madrid or hindi. Mas marami kasing holiday ang Madrid. Sayang din yon. May mga amo kasi na hindi holiday ng Madrid ang sinusunod kasi alam nila marami kang araw na mawawala pag holiday. Ang dami nang dapat mong i-clear sa amo. Pero for sure, ang ilan sa inyo ay mahihiya itong itanong. Kasi isipin nyo, baka naman sa halip na ma-hire kayo sa trabaho, dahil sa dami ng tanong nyo ay hindi kayo ang kunin. Sabihin nyo na lang na, bahala na, saka na itatanong pag na-hire na kayo. Ganyan din ako noon. Ang mahalaga muna ay matanggap sa trabaho. Hindi rin kayo hahanapan ng medical record or hindi kayo sasabihan na need yung magpa-medical bago kayo i-hire. Wala din police clearance na hahanapin sa inyo. Ang paghahanap ng trabaho dito sa Spain ay sarili nyo lang ang dadalhin nyo during interview. Need mo lang talaga gandahan ang mga sasabihin mo sa amo regarding sa sarili mo. Need mong ibenta ang sarili mo, i-build up mo. Sabihin mo lahat ng kakayanan or talent mo. Kung wala kang experience sa pagiging domestic helper, gumawa ka ng kunwaring experience mo. Basta yung makatotohanan at kaya mong panindigan. Wala namang dapat alalahanin kasi kapag magsisimula ka na sa trabaho, sasabihin naman sa'yo ang dapat at hindi mo dapat gawin sa trabaho. Kung ano ang duties mo araw-araw, kaya magdala ng notebook para lahat ng sasabihin niya ay isusulat mo. Para may notes ka in case na makalimutan mo. Isusulat mo din ang mga recipe na ituturo sa'yo. Huwag kang mag-alala. Napakasimple ng mga luto dito kaya siguradong kayang-kaya mo. Nawa makatulong ang video na to sa mga kababayan natin na pupunta ng Spain. Maraming salamat sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel. See you soon here in Madrid, Spain.